Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad. Ngayong araw ng Sabado, August 10, 2024, mga kababayan, update lamang po tayo sa ating panahon. Magandang balita po dahil ito pong binabantayan natin na tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Maria ay tuluyang pong lumayo na po ng direksyon at wala na pong tsansang pumasok sa PAR. Kaya ito po ay magandang balita. Pero mga kababayan, meron po tayong panibagong minomonitor na cloud cluster malapit po sa Taiwan. At kung sakasakali ito ay magbabago ng direksyon at tuluyang papasok sa Philippine Area of Responsibility, ay posibleng ito po ay panibagong LPA o kaya naman pag nag-develop po, ito po yung posibleng maging bagyo na tatawaging bagyong Dindo. Yan po yung local name pagkatapos ng bagyong Karina. So mga kababayan, patuloy po tayo maging updated at maging handa. Samantalang asahan pa rin po natin na patuloy po tayo makakaranas ng pag-ulan, lalo na sa madaling araw, sa hapon at sa gabi, dulot po nitong southwest monsoon na ang direktang naapektuhan ay ang lugar ng Luzon and Western Visayas. So asahan po natin na ngayong araw dito po sa may Ilocos Region, Zambales at Bataan, asahan ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may manakanakang pag-ulan, kulog at kidlat, lalo na po sa hapon at sa gabi. So may chance rin po ng pagkakaroon ng mga biglaang pagbaha and landslide, lalo na po sa mga prone areas natin. So ingat tayo kabayan. At dito naman po sa Metro Manila, the rest of Luzon and Western Visayas, asahan po ang pagkakaroon din po ng partly cloudy to cloudy sky with isolated rain shower and thunderstorm, lalo na pagdating ng hapon at sa gabi. Kaya kung tayo po ay lalabas ng bahay, ugaliin po nating magbaon ng kapote o kaya payong para sa mga biglaang pag-ulan dahil asahan na po natin yan. Southwest monsoon pa rin po ang siyang nakakaapekto, lalo na po sa mga low-lying areas. Tayo po ay magbantay dahil posible po ang pagkakaroon ng mga pagbaha. Sa mga mountainous areas naman po, posible po ang pagkakaroon ng flash flood. Kaya ingat po tayo. Samantalang sa ibang bahagi naman po ng ating bansa na hindi ko po nabanggit, asahan po ang pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy sky with isolated rain shower and thunderstorm. Mga localized thunderstorm naman po ang siyang nakakaapekto. Ganun pa rin po, hindi pa rin po nawawala ang tsansa ng pagkakaroon po ng mga biglaang pagbaha and landslide. So dahil po mga kababayan sa epekto nitong southwest monsoon, asahan po natin na ngayong araw dito sa Lawag, ang air temperature ay posible pong pumalo ng 31 degrees Celsius, Tuguegarao 34 degrees Celsius, Baguio 23 degrees Celsius, Metro Manila 32 degrees Celsius, Tagaytay 30 degrees Celsius at Legazpi po ay 32 degrees Celsius. Asahan po natin na pagdating ng tanghali, fair weather o maalinsangang panahon ang mararanasan, pero pagdating ng hapon at sa gabi, dyan na po tayo makakaranas ng mga biglaang pag-ulan, kaya tayo po ay maghanda. Samantalang asahan naman po natin dito po sa may Puerto Princesa, Calayaan Island, aabot po ng 32 degrees Celsius. Iloilo, Tacloban, 32 degrees Celsius din po. Cebu, 33 degrees Celsius. Ganun din ang Zamboanga, Cagayan de Oro, 32 degrees Celsius at sa Davao po ay 33 degrees Celsius. So mga kababayan, ang tanging nagpapaulan po sa atin ngayon ay ang hanging habagat at mga localized thunderstorm. Maghanda pa rin po tayo although wala pa pong bagyo na nakapasok po sa PAR. Mga cloud cluster pa lang po ang ating binabantayan. So patuloy tayo mag-ingat and God bless po sa lahat. Kabayan, have a safe weekend po sa lahat. Kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pasuyo na rin po, pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang weather update. Muli, maraming salamat, ingat, God bless po, kabayan.